Sa edad na 10 ay masasabing bihasa na ang batang si Pilo sa paggamit ng mga orasyon at paggawa ng mga halamang gamot para sa mga taong kanyang nagiging pasyente. Namana niya ang talentong yon sa kanyang lolo Densyo at bago yumao ang matanda ay naisalin at naituro muna nito sa bata ang lahat ng kanyang karunungan. 5 taong gulang pa lamang si Pilo nang inumpisang insayuhin siya ng kanyang lolo at sa loob ng 2 taon ay matagumpay nitong napag-aralan ang lahat at dahil doon ay masayang nilisan ng matanda ang kanyang katawang lupa. Ipinagpatuloy ni Pilo ang panggagamot sa kanyang mga kababaryo. Dahil sa tinanggap niyang misyon ay hindi na niya nagawang makapag-aral pa. Mag-isa na lamang si Pilo sa buhay. Masasabing isa na siyang ulilang lubos. Magkagayon pa man ay hindi naman siya nagugutom dahil hindi siya pinababayaan ng kanyang mga natulungan at tinutulungan pa lang. Nagbibigay sila sa batang albularyo ng mga pagkaing luto at merienda. Pero pagdating sa pera ay hindi tumatanggap si Pilo. Masaya na siya at kontento sa mga pagkaing luto na kanyang natatanggap. Naituro din kasi ng kanyang lolo na huwag man lamang ng kapwa. Magandang umaga po sa lahat. Pakiayos na lang po ng mabuti ang pila, mga ate, kuya, mga tito, tita, lolo, mga lola. Isahang linya lamang po para hindi po tayo magulo. Huwag po kayong mag-alala. Sisikapin ko pong magamot kayong lahat ngayong araw na ito at matulungan sa inyong mga suliranin. Basta po, ang tanging hinihingi ko lang na kapalit ng aking serbisyo ay ang mga pagkain na bukal sa inyong puso ang pagbibigay. Kung napipilitan lamang po kayo, huwag niyo na pong ituloy dahil mararamdaman ko naman kaya hindi ko matatanggap. Sa pera naman, mas lalo ko po kayong tatanggihan. Magpasalamat na lang po kayo sa akin. Sapat na po yun. Wala namang naging problema ang batang albularyo sa kanyang mga pasyente. Sinusunod naman siya ng mga ito na naaayon sa kanyang kagustuhan. Maski halos araw-araw na ganoon ang sistema ng pamumuhay ni Pilo na tila ba paulit-ulit na lang sa kanyang mga ginagawa ay hindi naman siya nagsasawa. Masaya kasi siyang nakakatulong lalo na kapag may mga malubhang karamdaman siyang nagagamot. Wala pa naman siyang pasyente na hindi niya napagaling kaya napakalaki ng tiwala ng mga tao sa kanya kaya mas lalong ginaganahan ang bata sa pagbibigay niya ng tulong. Isang araw, habang nanggagamot si Pilo sa kanyang mga pasyente, ay may nahagip ang kanyang mga mata na isang lalaking nakatayo sa may hindi kalayuan. Nag-iisa lamang ito sa kanyang kinaroroonan at kakaiba rin ang presensya nito at hitsura. Maputla ang kutis na animoy may sakit at parang may sore eyes ang mga mata dahil sa labis na pamumula. Agad na naghinala ang batang albularyo na hindi yon pangkaraniwang tao. Nang makipagtitigan kasi siya sa lalaki, ay hindi ito makatingin ng matagal sa kanya. Panay baling nito sa iba, hanggang sa tuluyan na nga itong umalis. Nang mawala ito sa kanyang paningin, ay ipinagkibit balikat na lamang niya at ipinagpatuloy ang ginagawang panggagamot. Gaya ng mga naunang araw, ay walang palyang napagaling ni Pilo ang lahat ng naging kanyang pasyente. Magdidilim na din ng matapos, kaya nang wala ng tao sa labas ng kanyang bahay, ay tinignan muna niya ang iniabot sa kanyang mga pagkain ng mga taong nagpagamot. Pinili niyang kainin ang mga pagkaing mabilis mapanis at nang mabusog siya, ay itinago muna niya ang iba saka siya natulog. Minuto lang ang lumipas at nagawa ng makaidlip ng bata, dala na rin siguro sa labis na kapaguran.
Nang mahimbing na ang pagkakahimlay, ay biglang nanaginip si Pilo ng isang kakaiba. Isang matanda ang tila kinakausap siya ng masinsinan. Malabo ang mga salitang binibitawan nito, pati na ang muka, kaya kumunot ang noo ng bata. Hindi ko po kayo maintindihan, Lolo. Sino po ba kayo? At anong gusto niyo ipaiwatig sa akin? At saka, bakit po hindi ko maaninag ang inyong mukha? Ngunit walang natanggap na sagot ang bata. Sa sumunod na kaganapan, ay biglang nag-ilaw ang mga mata ng matanda at naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag. Napatakip si Pilo ng sarili niyang mga braso sa kanyang mga mata at nang muli itong magdilat ay natagpuan niya ang sariling nakahiga sa kanyang kwarto. Isang panaginip? Sino kaya ang matandang yun? Anong pakay niya sa akin? At bakit siya nagpakita? Bakit kaya? Hindi na nakabalik sa pagtulog si Pilo dahil sa dami ng katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na imahinasyon lamang niya ang lahat ng yon at pawang gawa-gawa ng malikot niyang isipan. Para malibang, ay nagtimpla na lamang siya ng mga halamang gamot na gagamitin niya sa pagsikat ng araw sa mga bago niyang magiging pasyente. Hindi naman nabigo si Pilo dahil panandalian niyang naiwaglit sa kanyang isipan ang eksena sa kanyang panaginip at natuon ito sa masinsinang kanyang ginagawa. Nang matapos ay napansin kaagad niya ang sikat ng araw na tumatagos mula sa awang ng mga bintana ng bahay. Pagbukas niya ng mga yon ay tumambad sa batang albularyo ang mga pasyenteng mangilan-ngilan pa lamang. Binati niya ang mga ito ng magandang umaga at buong respeto naman siyang binati ng pabalik. Talaga namang maski bata pa si Pilo ay nirerespeto na siya ng mga tao, lalo na ng kanyang mga natutulungan. Sa muling pagkakataon ay nakita ulit niya ang misteryosong lalaki na may maputlang kutis. Sa pagkakataong yon ay nakangiti na ito at may kahulugan na ang mga pagtitig. Hindi ulit ito nagtagal at kaagad ding umalis. Sinundan niya ito ng tingin hanggang sa lumiko na yon sa kabilang kanto. Dumagdag tuloy sa mga iniisip ng bata ang tungkol sa lalaking yon at kung ano ang pakay nito sa kanya. Muli ay ibinaling niya ang atensyon sa mga taong magpapagamot. Sinabihan niya ang mga ito na maghintay ng mga ilang minuto dahil sa mag-aalmusal muna siya na sinang-ayunan naman ng mga ito. Nasa kalagitnaan ng paggagamot si Pilo nang biglang magkaroon ng kaguluhan sa isang bahay na gawa sa pawid. Malapit lang ang bahay na yon sa kanilang kinaroroonan, kaya dinig na dinig nila ang pag-iyak ng malakas ng isang babae at panay pagmumura naman na galit ang asawa nito. Nakuha ng lahat ang kanilang atensyon, kaya naman itinigil pansamantala ng albularyong bata ang panggagamot at pinuntahan ang tila nagdadalamhating pamilya. Pagdating niya doon ay nakita niya ang isang babaeng buntis na nakahiga sa papag na wakwak ang tiyan at wala ng buhay. Pati ang sanggol sa sinapupunan nito ay pawang dugo na lang ang makikitang bakas. Ayon sa bulong-bulungan ay kagagawan di umano ng isang aswang. Walang galang po. Nalulungkot po ako sa nangyari sa anak nyo. Pasensya na po pero may tatanong lang sana akong mga ilang bagay sa inyo kung hindi nyo mamasamain. Pinunasan ng mag-asawa ang kanilang mga mata. Nanginginig ang mga labing tumingin sila kay Pilo sa kamarahang tumango. Wala po ba kayong ibang bagay na napapansin kay ate bago mangyari ang ganito sa kanya? O kaya po
Wala po ba kayo napansing mga kakaiba sa paligid ng inyong bahay? Nagkasakit ba muna siya sa mga naunang mga araw na lumipas? Humihikbing sumagot ang mag-asawa. Sinabi nilang wala naman silang kakaibang napansin sa kanilang buntis na anak, maliban sa palagian nitong pagkabangungot. Bukod doon ay wala na. Dagdag pa ng mag-asawa na hindi naman nila ito inilapit sa albularyong bata dahil natural lang naman daw ang bangungutin ang isang tao. Sa mga narinig ay muling pinasadahan ng tingin ang bangkay ng babae. Tumingala siya sa bubong ng bahay, ngunit wala namang kakaiba ron. Maski maliit sana na butas ay wala siyang nakita. Sa mga sumunod na araw ay mas lalo pang nagimbal ang mga taga roon dahil sunod-sunod na insidente sa pagkakamatay ng mga babaeng nagdadalang tao. Wala naman silang ideya kung sino ang may kagagawan ng naturang pamamaslang at kung bakit hindi ito mahuli-huli. Hanggang sa isang babaeng buntis ang lumapit kay Pilo para magpatulong. Nababahala kasi ito dahil gabi-gabi na lamang siyang dinadalaw ng isang lalaki sa kanyang panaginip. Ayon sa kwento ng buntis, ay palaging hinahaplos-haplos ng lalaki ang kanyang tiyan. Tila ba isang prutas na pinapahinog muna bago niya ito pitasin. Ate, kaya niyo po bang isalarawan ang mukha ng lalaki? Natatandaan niyo ba ang eksakto niyang itsura? Tumango ang babae. Sa kanya inumpisahang isalarawan ang lalaki sa panaginip. Habang sinasabi nito ang mga katangian at itsura, ay siya namang pagrehistro sa isipan ng batang albularyo ang 2 beses na niyang nakitang lalaki na umaaligid sa kanyang tahanan. Nabuo sa kanyang hinala na baka ang lalaking yun ang gumagawa ng karumal-dumal na krimen sa mga babaeng malapit ng manganak. Tinanong ng bata kung ilang buwan na ang ipinagbubuntis ng kanyang pasyente at nanlaki ang kanyang mga mata sa nalaman. Kabuwanan na pala ng babae at ilang araw na lamang ang bibilangin sa panganganak nito. Kaya naman itinigil muna ng batang albularyo ang panggagamot dahil isasama ito sa bahay ng babaeng buntis at makita ang kalagayan nito kapag sasapit na ang gabi. Nag-impake ng mga pwedeng magamit si Pilo. Pagkatapos ay lumakad na sila papuntang tahanan ng kanyang pasyente. Pagdating nila doon, ay kaagad naglagay si Pilo ng mga pangontra laban sa mga kampon ng kadiliman. Sa pamamagitan nun ay hindi basta-basta makakalapit ang mga masasamang nilalang na may maitim na balak sa buntis na babae. Pagsapit ng gabi, ay matamang pinakiramdaman ng batang albularyo ang buong paligid ng bahay. May nararamdaman kasi siyang mabigat na presensya ng isang masamang nilalang, pero hindi niya matukoy kung saan ito nanggagaling. Bawat gilid ng bakuran ng bahay ay may kasukalan. Medyo malayo din ito sa ibang mga kabahayan. Nakiramdam pa siya ng maigi hanggang sa nasagap niyang muli ang itim na presensya na nanggagaling sa kwarto ng babaeng kanyang pasyente. Dali-dali niya itong pinuntahan at pagbukas niya ng pintuan ay halos hindi siya makalapit sa lakas ng itim na aurang bumabalot sa buong kwarto. Nakalutang din sa ere ang buntis na babae pero mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Ipinikit ni Pilo ang mga mata, saka nagsimulang magdasal ng taimtim. Ang nakasanayan niyang pagdadasal bago siya kumain at matulog ang kanyang inusal. Paulit-ulit niya itong binigkas hanggang sa unti-unting bumababa ang babae sa kanyang kama at unti-unti ring nawawala ang bigat ng presensya ng kadiliman. Nang makasiguro ang batang albularyo na napalayas na niya yon,
ay dali-dali niyang nilapitan ang babae saka hinawakan sa noo. Wala namang kakaiba sa enerhiya nito at ang maliit na krus na niligay niya sa noo ng babae ay nananatiling naroroon. Pati ang agwa benditang nasa unan at tiyan ng buntis ay hindi man lamang uminit. Naguluhan ng husto si Pilo sa mga sandaling yon. Tila babaliwala ang kanyang mga pangontra sa nilalang na gumagambala sa kanyang pasyente. Napaisip ulit siya ng malalim hanggang sa sumagi sa kanyang isipan ang isa pang kabilin-bilinan ng kanyang lolo noong ito'y nabubuhay pa. Tama! Baka nga makatulong sa akin ang bagay na yun ngayon. Mukhang hinihingi na ng pagkakataon para tawagin ko siya at tulungan sa akin mabigat na suliranin. Salamat ulit, Lolo, sa mga bilin mo na hindi ko naman naibaon sa limot. Bukas na bukas din, padadalhan ko na ng mensahe ang sinasabi mong si Kakamata, ang albularyong taga Mindanao. Kinabukasan ay nagpaalam si Pilo sa kanyang pasyente at sa pamilya nito. Pero nangako siyang babalik kaagad pagkatapos niyang gawin ang isang mahalagang bagay na siguradong makakatulong ng malaki para malutas ang kanilang suliranin. Pagka-uwi ay dumiretso siya sa kanyang kwarto kung nasaan ang lumang baul. Pagkabukas ay kinuha niya ang 2 bao ng niyog na magkatakip. Tinanggal niya ang nakataling puting tela at saka ito binuksan. Ito na nga marahil ang sinasabi ni Lolo Minyong na engkantadong kabibi na nakuha pa niya sa pinakapusod ng ilog ng kabataan niya. Nasa pag-iingat daw ni Kakamata yung kapareha ng kabibing ito. Kaya kung gusto daw nilang magkita noon, ay bumulong lamang sila sa kabibi at siguradong maririnig nila ang gusto nilang iparating sa isa't isa. Sana nga'y epektibo pa at buhay pa sana si Kakamata. Nag-aalangan man ay sinubukan pa rin ni Pilo na gamitin ang bagay na yon. Sinabi niya rito ng pabulong ang gusto niyang ipasabi sa sinasabing kaibigan ng kanyang lolo Minyong. Halos 1 oras siyang naghihintay pagkatapos niyang gawin yon at wala namang kakaibang nangyari. Para lamang siyang batang paslit na naghihintay sa wala. Padabog siyang tumayo mula sa kinauupuan at nang damputin niyang muli ang kabibing nakataob sa lamesa ay balak na sana niya itong itapon. Subalit natigilan siya dahil sa may napansin siyang mga nakasulat na letra sa loob ng nasabing bagay. Sino ka at kaano-ano mo ang may-ari ng engkantadong kabibi? Idetalyado mo ng mabuti ang iyong pagkakilanlan at ang iyong nais mong gawin kong tulong at kapag nagumbinsi ako ay darating ako kaagad dyan sa inyong lugar. Pagkabasa ni Pilo sa mga nakasulat sa kabibi ay natawa pa siya sa huli. Akalain mo nga naman, mas high-tech pa ang kabibing ito kaya sa mga cellphone na. Hindi mo na kailangang i-charge. Hindi mo na rin kailangan ng SIM card, load at network para makapagmensahe sa gusto mong kausap. Ang kaso nga lang, walang video call. Hanep pa, high-tech na kabibi ni Lolo Minyong. Ibang klase. Pagkatapos humanga ni Pilo sa hawak na kabibi, ay sinunod na niya ang mensahe sa kanya ni Kakamata. Sa ilang minuto nilang palitan ng mensahe, ay nakumbinsi rin sa wakas ng batang albularyo ang kausap. Sa labas ng pintuan ng bahay, ay bigla na lamang may kumatok. Tinanong ni Pilo kung sino ang nasa labas ng pintuan, subalit hindi siya nakatanggap ng pagtugon. Kaya naman, inihanda na lamang niya ang sarili sa posibilidad na mangyayari. Dumakot muna siya ng asin na may orasyon sa kanyang bulsa. Sa kanya mabilis na binuksan ng pintuan kasabay ng pagsaboy nito roon. Nagulat naman siya sa naging reaksyon ng nilalang na kanyang sinabuyan. Ay!
Diyos king batang ire ah! Ano ba tingin mo sa akin? Balot sa puti, ha? Ay, pasensya na po lolo. Akala ko kasi aswang eh. Sino po ba kayo? Salbahing bata ito ah! Sa gwapo kong ito'y napagkamalan mo pang aswang. Iho, sa maniwala ka man o hindi, ako si Kakamata. Ang kausap mo kanina sa kabilang linya ng kapares ng iyong ginamit na kabibe. Kung hindi ako nagkakabali, ikaw si Pilo na apo ng kaibigan kong nasira na si Minyong. Hindi ba? Ha? Opo. Pero, paano niyo po nagawang magpunta rin ng ganito kabilis? May kapangyarihan po ba kayo? Saka mo na malalaman, iho. Unahin muna natin lutasin ang iyong mga suliranin. Pero bago yan, wala ka bang makakain dyan mas konti man lang? Pasensya ka na, iho ha? Gutom na kasi ako eh. Sandali lang po. Kukunin ko lang po sa kusina ang mga nakatagong pagkain. Pagpasensya nyo na lamang po mga yon. Walang problema, Pilo. Hindi naman ako mapili sa pagkain eh. Maski ano, basta may raos ko lang ang aking gutom ayos na sa akin yon. Umalis na nga ang bata para pumunta ng kusina. Pagbalik, ay dala-dala nito ang isang platong kanin, adobong baboy at kalahating litsyong manok. Pagkakita pa lang ng matanda sa mga pagkaing dala-dala ni Pilo, ay namilog na ang mga mata nito. Paglapag ng bata sa mesa ng mga dala niyang pagkain, ay walang pagkatubiling nilantakan kaagad yon ni Kakamata. Umabot pa sa puntong nabaylaukan ito, kaya dali-daling kumuha ng tubig sa kusina si Pilo. Tinapik-tapik din ng bata ang likod ng matanda, at nang makaginhawa na ito, ay muli niyang binalikan ng mga pagkain. Hindi niya tinigilan ang mga yon hanggang sa hindi niya naubos. Sa malakas na pagdighay, natapos ang masarap nitong hapunan. Ang sarap na mga pagkain talaga dito sa lugar ninyo, Pilo. Matagal-tagal din akong hindi nakakatikim ng ganitong mga klase ng pagkain. Simula nang manirahan ako sa ibang dimensyon. Ano pong sabi niyo, Kakamata? Sa ibang dimensyon po kayo nakatira? Saang dimensyon naman po yan? At ano pong itsura doon? Ang mabuti pa sabihin mo na lang sa akin, iho, ang iyong suliranin. Kung may tutulong ba ako para malutas ito? Tungkol ba ito sa mga aswang? Pwede po, pero parang hindi eh. Kasi ang presensya niya ay kakaiba. Napapakiramdaman ko siya pero hindi ko maaurahan na nandito sa aming lugar ang kanyang presensya. Kumbaga, parang presensya ng isang kaluluwa. Multo na lang niya ang nararamdaman. Sa sinabing yon ni Pilo, ay nangunot ang noo ng matanda. Hinimas ang mahabang balbas na tila ba nagkaroon kaagad ng ideya kung anong nilalang yon. Pero kung tama nga ang kanyang hinala, paanong nagkaroon ng ganoong uri ng nilalang sa ganoong lugar? Ay nasa malayong lugar naman ang lahi ng mga itong nakatira. Para masagot ang mga katanungan sa isipan at makasiguro ang matanda na tama nga ang kanyang kutob, ay minabuti nitong magpasama kay Pilo para pumunta sa sinabi nitong kaninang kanyang pasyente na nangangailangan ng tulong. Agad namang sumang-ayon si Pilo sa gustong mangyari ni Kakamata. Inumpisahan nilang maglakad pabalik sa bahay ng babaeng buntis, at nang makaapak ang matandang lalaki sa bakuran ng bahay, ay nakakasiguro siyang tama ang kanyang hinala. Pilo, mukhang kailangan mong ihanda ang iyong sarili sa mga susunod na mangyayari. Hindi basta-basta ang ating makakatagisang ng lakas. Pero paano kaya sila napadpad dito sa lugar ninyo? Sa Mindanao sila nakatira at sila ang ipinanlalaban sa mga mapansamantalang rebelde na gustong maging marahas at mapagmataas sa lahat. Ano pong gagawin ko, Lolo? Kung sa gamutan, kaya po kitang sabayan.
Pero kung sa labanan, wala po akong may tutulong eh. Tanging panggagamot lamang ang naituro sa akin ni Lolo bago siya namatay. Pilo, sa maniwala ka ba o sa hindi? Dumadaloy sa iyong katawan ng dugo ng isang mandirigma. Unang kita ko pa lamang sa iyo kanina. Naramdaman ko ang presensyang nagustuhan ko sa iyong lolo. Presensya ng isang mahusay na manunugis ng mga aswang. Hindi pa rin makapaniwala ang batang albularyo sa mga pinagsasabi ng matanda. Wala sa isip niya na darating ang panahon na hindi lang panggagamot ang kanyang magiging tungkulin, kung hindi pati na rin ang makipaglaban sa mga kampon ng dilim, kahit nasa murang edad pa lamang siya. Pagpasok nila ng bahay, ay mas lalong nag-alala si Kakamata sa kanyang naramdaman. Natitiyak niyang ngayong gabi na kukunin ang buhay ng buntis at ang bata sa sinapupunan nito sa pamamagitan sa pagpasok sa panaginip ng aswang na nakabantay sa kanya palagi. Tinignan ng matanda si Pilo ng makahulugan, pero walang ideya ang batang albularyo kung ano ang gusto nitong mangyari. Kailangan mo lang malaman, Pilo, na ang uri ng mga aswang na ating makakasagupa ay ang mga aswang na taga Mindanao na kung tawagin ay aswang na albularyo, o sa madaling salita, sila ang mga asbularyo. Asbularyo? Ano pong klaseng nilalang sila, Kakamata? Sila ang klase ng mga aswang na may lahing albularyong masasama. Tanging mga itim na salamangka at orasyon lamang ang kanilang mga alam. Ginagamit nila kakayahan nilang yon para mambiktima ng mga babaeng buntis sa pamamagitan ng pagpasok nila sa panaginip. Doon nila pinapatay at kinakain ng mga sanggol, at dahil sa orasyong kanilang iginagawad ay nagagawa nilang maging realidad ang lahat. Iho, ang kakayahang yon ay gagawin ko rin sa iyo. Patutulugin kita at papasukin sa panaginip ng pasyente mong babae para iligtas siya bago pa mauli ang lahat. Nag-alangan naman si Pilo sa una. Wala kasi talaga siyang kaalam-alam tungkol sa pakikipaglaban. Pero sa huli ay pumayag din siya, lalo na nang makita niya ang itsura ng kanyang pasyenteng buntis na tulog na tila humihingi ng tulong. Nagmadali namang gumawa ng orasyon si Kakamata para patulugin ang bata. Nang mapagtagumpayan niya yon, ay sinunod na niya ang orasyon na kayang magpalakbay ng isang kaluluwa at pumasok sa panaginip ng gusto nitong puntahan. Sa muling pagmulat ng mata ni Pilo, ay natagpuan niya ang sariling nakahiga sa lupa. Paglibot niya ng paningin, ay napagtanto niyang nasa bakuran siya ng kanyang tinitirhan. Pagtayo niya ay saka niya narinig ang pagsigaw ng isang babaeng tila hinahabol ng mabangis na halimaw. Patakbo niya itong pinuntahan para saklolohan dahil nakilala niya yon sa pamamagitan ng boses nito. Sigurado siyang ang kanyang pasyenteng buntis yun na nasa panganib ang buhay. Halos 1 metro na lamang ang agwat ng lalaking aswang sa babae nang matagpuan niya ang mga ito. Akma na sanang hahawakan ng aswang ang tiyan ng kanyang pasyente nang sumigaw si Pilo. Layuan mo siya! Aswang! Ako ang harapin mo! Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo magalaw ang sanggol. Kaya pala panay ang silip mo sa akin sa bahay ko dahil may ginagawa ka na pa ng kasamaan sa mga kababayang buntis sa aming baryo. Ikinalulungkot ko, pero hindi na kita hayaang magtagumpay pang muli. Hindi alam ni Pilo kung saan siya kumukuha ng tapang ng mga sandaling yun. Gayong alam naman niya sa sarili na hindi siya magaling sa labanan. Tila ba may kumukontrol sa kanyang isipan para sabihin ang lahat ng yun. Nagulat naman ang lalaking aswang dahil sa biglaang pagsulpot ng batang albularyo. Hindi ito makapaniwala na nasundan siya maski sa panaginip.
Nang bumaling sa kanya ang aswang, ay sinenyasan niya ang kanyang pasyente na lumayo sa lugar para magtago. Napabuntong hininga pa siya ng ligtas na makaalis ang babae. Doon na itinuon ni Pilo ang buo niyang atensyon sa lalaking aswang na albularyo. Habang lumalapit ito sa kanya, ay siya namang pagbabago nito ng anyo. Halatang galit na galit dahil sa pagkaudlot ng masarap sana niyang hapunan. Inihanda naman ng bata ang sarili para sa posibleng magaganap na sagupaan. Maya-maya lamang ay may narinig siyang boses mula sa kanyang isipan, pagmamay-ari yon ni Kakamata. Sinasabi nito sa kanya na huwag padadala sa takot. Nasa loob lamang siya ng isang panaginip, kaya lahat ng gusto niyang mangyari ay pwede niyang magawa basta't samahan lamang niya ng matinding konsentrasyon. Habang hindi pa tuluyang nakakalapit ang lalaking aswang sa kanya, ay nag-isip siya ng pwedeng magamit na panlaban sa kanyang kalaban, hanggang sa sumagi sa kanyang isipan ang buntot ng pagi. Gumawa siya ng matinding konsentrasyon hanggang sa mapagtagumpayan niya ang mapalitaw ito sa kanyang kamay. Kaagad niyang hinataw ang susugod na sanang aswang. Natamaan ito sa katawan kaya't nangisay itong nagpagulong-gulong sa lupa. Dumistansya muna si Pilo dahil alam niyang hindi ganong kadaling matalo o mapuksa ang aswang na yun dahil nasa loob sila ng orasyon nito. Hindi nga siya nagkamali ng hinala dahil unti-unting nawawala ang latay ng lalaking aswang sa katawan nito. Mas lalong bumangis at bumalasig ang itsura nito nang makatayo at makabawi ng lakas. Pero hindi pa rin nagpasindak ang batang albularyo. Makikita sa mga mata niya ang nag-aalab na determinasyon at tapang na unti-unting nabubuo sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ng ilang segundong pagtitigan, ay muli nilang inatake ang isa't isa. Sa pagkakataong yon ay nahirapan na si Pilo na patamaan ng kalaban. Pero habang tumatagal, ay tila na pag-aaralan ng bata ang bawat kaganapan kung paano kontrolin ang sarili sa loob ng panaginip. Alam niyang imahinasyon lamang ang lahat ng nangyayari at magkaganon man, ay pwede pa ring mauwi ang lahat sa kamatayan kapag nakagawa ng maling hakbang. Ganun pala ha? Pwes, subukan mo ang likot ng imahinasyon ng isang batang mapaglaro. Magugulot kayong sasapitin sa loob mismo ng orasyong panaginip. Gumana nga ang kapilyuhan ni Pilo sa kanyang utak. Kung ano-ano ang lumalabas sa kanyang isipang kalokohan. Gumawa siya ng konsentrasyon sa kanyang isipan at natawa siya sa naging resulta nito. Ginawa kasi niyang isang babaeng buntis ang katawan ng lalaking aswang na sila lamang ni Kakamata ang nakakakita. Pigil tawa naman ang matanda dahil baka mawala ito sa focus. Hindi alam ng aswang ang kalokohang pinagagawa sa kanya ng batang albularyo, kaya mas lalo itong nagalit. Tagumpay naman ang plano ni Pilo na guluhin ang isipan ng kalaban at dahil doon ay madali niya ulit natatamaan ng hawak niyang buntot pagi ang katawan nito. Pagbagsak sa lupa ng lalaking aswang ay hindi na tinatantanan ni Pilo ang paghagupit dito. Hindi naman magkanda-ugaga ang aswang kung anong una niyang hahambalusin sa mga natatamo niyang latay sa katawan hanggang sa hindi na nito nakayanan ang sakit at kirot kaya't binawian na ito ng buhay. Pinakiramdaman muna ni Pilo at Kakamata ang presensya ng aswang at nang makasiguro silang wala na ito ay saka palang pinabalik ng matanda ang kaluluwa ng bata sa katawang lupa nito. Sa muling pagmulat ng mata ay nasa realidad na si Pilo. Nagising na rin ang babaeng kanyang pasyente. Nangangalogan lamang na ligtas na ito. Buong magdamag muna silang nandoon hanggang sa isilang na ng kanilang pasyente ang kanyang anak.
Laking tuwa ng asawa nito at mga magulang nang lumabas ang sanggol na malusog at buhay. Nagpasalamat ang mga ito sa dalawang albularyo dahil sa sakripisyong nagawa ng mga ito. Nang makasigurong ligtas na ang lahat, ay nagpasya ng umuwi ng bahay si Pilo kasama si Kakamata. Dala-dala ang mga prutas at pagkain na pampalubag loob sa kanilang nagawang kabutihan. Mas doble ang saya ni Kakamata dahil sa mga pagkain. Napapakagat pa ito sa labi habang naglalakad kapag nagagawi ang kanyang mga mata sa isang platong pansit na may sahog na karne ng baboy. Pagdating nila sa tirahan ni Pilo, ay kaagad na inilatag ng matanda ang mga pagkaing dala, saka nagpunta ng kusina para kumuha ng 2 plato at kutsara. Napapailing na lamang na natutuwa ang batang albularyo habang pinagmamasdan si Kakamata na halos kainin na nito pati ang plato. Walang tigil sa kakasubo at hindi nito hinahayaang mawalan ng laman ang loob ng bibig. Pagkatapos nilang kumain, ay muling kinausap ni Kakamata si Pilo. Buong akala kasi ng batang albularyo ay tapos na ang kanilang laban kontra sa mga asbularyo. Sinabi ng matanda kay Pilo na nag-uumpisa pa lamang ang kanilang laban dahil hindi lilikas ang mga aswang na albularyo kung hindi sila isang pangkat at walang namumuno. Nagugulantang man si Pilo sa mga revelasyon ni Kakamata, ay pinili muna niyang manahimik at mapakinggan ng mabuti ang mga kwento ng matandang albularyo. Pagkatapos ng mahabang pagsasalaysay, ay saka pa lamang nagkaroon ng pagkakataon ng bata na magtanong. Kung ganun, Lolo Mata, nasa panganib pa rin ang aming baryo. Paano po natin sila pipigilan? At saan sila ngayon nagkukuta? Kakayanin po kaya nating labanan sila? Gayong wala naman talaga akong kakayahang makipaglaban. Pilo, oras na siguro para malaban mo ang katotohanan. Ang totoo'y, ikaw ang pinili ng pares na kabibe na pag-alayan ng kanyang nakatagong mata. Magkakaroon ka ng third eye, iho. Ang tanging gagawin mo lang ay gisingin ito at kapag nagawa mo yon, ay kusa nitong ipagkakaloob sa iyo ang kanyang abilidad at kakayahan. Malililok ka at isisilang muli bilang isang batang albularyong mandirigma. Po? Wala po ako naintindihan sa mga sinasabi niyo, Kakamata. Anong third eye? Anong isisilang akong muli? At anong malililok? Isang batang albularyong mandirigma? Wala na talagang ibang pamimilian si Kakamata kung hindi ilantad sa bata ang totoo niyang pagkatao. Dahan-dahan niyang hinubad ang puting telang nakatali sa kanyang ulo at pagkaalis nun ay lumantad sa mga mata ni Pilo ang ikatlong mata ng matanda na nasa noon nito. Nakaramdam ng takot ang batang albularyo dahil nakapikit yun at sa isip niya baka bigla itong dumilat at titigan siya ng masama. Ito ang gusto kong ipaintindi sa iyo, Pilo. Mayroon ka rin ganito. Sa ikatlong mata ko nakuha ang aking mga karunungan sa panggagamot, pakikipaglaban at makagawa ng isang lagusan kung saan ko man gustong puntahan. Malayo ang Mindanao mula rito, kaya maaring ang leader ng mga asbularyo ay nakakagawa ng paraan para magkaroon din ng ikatlong mata para makapunta dito ng walang kahirap-hirap. Kaya kung maaari, sa lalong madaling panahon, babuksan mo na ang iyong taglay na kakayahan bilang isang mandirigma. Unti-unti nang naliliwanagan ang isipan ni Pilo ng mga sandaling yon. Napapahawak pa siya sa sariling noo at nagbabaka sakaling lumitaw na rin ang kanyang ikatlong mata. Pero napangiti lamang siya ng may kapilyuhan dahil nabigo siya sa kanyang iniisip. Natapos ang kanilang pag-uusap nang kumulo ang tiyan ng matanda.
Naganap ito ng palikuran kay Pilo na itinuro naman ang likod ng bahay. Paglabas ng bata ay marami na ulit na naghihintay sa kanyang pasyente. Nagbabakas sakali napapagalingin na sila ng bata mula sa kanilang mga karamdaman. Ngumiti si Pilo at sinabing manggagamot na siya ulit na siyang ikinatuwa naman ng lahat ng pasyente, lalong-lalo na ang mga dumayo pa at nanggaling sa malalayong lugar para lamang magpagamot. Paglabas ng kubeta ni Kakamata, ay nabungaran niya si Pilo na abala sa panggagamot sa mga taong may karamdaman. Natuwa siya sa ipinapakitang kabaitan ng bata, kaya naisip niya na tama lamang na siya ang pinili ng kaparehas ng kabibing kanyang tangan na pagkatiwalaan sa tinatawag nilang Bertud Kampal na mata na engkantadong kabibe. Pagkaayos ng sarili ay lumapit siya sa kinaroroonan ng mga tao, saka siya tumulong sa panggagamot. Mas lalong napabilis ang gamutan. Hindi pa man sumasapit ang tanghali ay naubos na nilang pagalingin ang lahat ng kanilang pasyente. Dahil naman sa ginawang pagtulong ni Kakamata ay mas lalong naintindihan ni Pilo ang lahat. Tunay ngang may malasakit ang matanda sa mga tao at pinapatunayan nito sa kanya na mas mapapabilis na malulutas sa mga problema at malulunasan ang mga suliranin kapag nagtutulungan. Kaya nabuo ang isang pasya sa isipan ng batang albularyo. Pagsapit ng gabi ay ipinagtapat na niya ang kanyang desisyon kay Kakamata. Tatanggapin ko na po ng taos-puso ang pagiging batang mandirigma, Kakamata. Wala na akong pagdududa sa aking gagawing desisyon. Buo na po ang aking loob na tatanggapin ang aking magiging kapalaran. Gabayan niyo po sana ako sa aking mga landas na tatahakin at mga desisyong gagawin. Sumilay ang napakatamis at napakalapad ng ngiti ng matandang albularyo sa mga labi nito. Hinaplos niya sa ulo si Pilo at saka niya ito inakbayan. Magaling, iho. Ngayon ay ipikit mo ang iyong mga mata at magdasal ka ng taimtim sa Diyos. Uumpisa na natin ang ritual para palabasin ang iyong ikatlong mata. Yan lang naman ang tanging paraan para mapalabas ito. Ang tanggapin ang iyong magiging kapalaran at gumawa ng isang buong desisyon. Kaya't humanda ka, Pilo. Sa muling pagdilat mo ng iyong mga mata ay isa ka ng kagaya ko na albularyong mandirigma. Pagpikit ng bata sa mga mata ay nag-umpisa na ring haplusin ni Kakamata ang kanyang noo. Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya na tila pumapasok sa kanyang utak. Napakasarap sa pakiramdam habang dumadaloy sa kanyang mga ugat ang enerhiyang yun na sinasakop ang buo niyang pagkatao. Medyo makirot nga lang ang kanyang noo na tila unti-unting hinihiwa. Pero sa mga sumunod na kaganapan ay hindi nakayanan ng murang katawan ni Pilo hanggang sa mawalan ito ng malay. Magpahinga ka lang, iho. Bukas na bukas ay paniguradong ibang Pilo na ang magigising. Sa ngayon, namnamin mo muna ang pagiging bata habang ika'y walang malay. Maglaro ka sa iyong panaginip ng walang iniisip na problema at suliranin. Pagsapit ng bagong liwayway ay kasabay na rin ito ng pagbabago ng iyong buhay. Pagkatapos ng masinsinang ritual, ay dinala ni Kakamata ang katawan ni Pilo sa kwarto nito. Dahan-dahan niyang inilapag sa kama, saka nilagyan ng kumot ang katawan. Bago niya ito iniwan, ay pinasadahan muna niya ng mabuti ang kabuuan ng bata. At pagkatapos niyang ngumiti, ay lumabas na ito ng kwarto. Umaga na nang magkamalay si Pilo. Naninibago siya sa nararamdaman niya sa sarili. Para bang napakagaan ng kanyang pakiramdam at ang lakas-lakas niya. Tumayo siya at doon pa niya mas lalong naramdaman ang kanyang pagbabago.
Napakatikas na niya kung tumindig at ramdam niya ang kakaibang aura na nananalitay sa kanyang katawan. Pagpasok ni Kakamata sa bahay ay masaya ang mukha nitong tumitig sa bata. Tila ba ipinapahiwatig nito sa kanya na tagumpay ang ginawa nilang orasyon at ngayon ay handa na siya sa labanang magaganap. Sinuklian naman yun ni Pilo ng matamis na pagngiti. Kakamata, lulusob po tayo sa pinagkukutaan ng mga albularyo. Sabik na ako malaman kung anong aking taglay na kakayahan sa pakikipaglaban. Kung may ibubuga ba ako sa mga aswang o wala. Gusto ko na silang makaharap. Pagpihit ni Kakamata paharap ay halos mapahalakhak si Pilo sa nakita. Sakmal-sakmal kasi nito ang isang tinapay at ang bibig ay namumukol dahil sa dami ng laman ng pagkain na kanyang nilalantakan. Kaya hindi kaagad nakapagsalita ang matanda. Lumagok muna ito ng isang basong tubig saka sumagod. Kung talagang desidido ka na iho na makaharap ang mga albularyo, ay kailangan mo na ding malaman ang isa pang bagay na dapat mong pag-aralan. Pilo, marunong ka na bang kumontra ng isang itim na orasyon? Po? Itim na orasyon kanyo? Hindi po. Hindi ko po alam yan. Bakit po at para saan naman yan? Kailangan mo itong malutulan, Pilo. Magagamit ito sa pagbuksa sa mga aswang na albularyo. Madali lang itong gawin. Makinig ka mabuti, tuturo ko sa iyo. Ang dapat mo lang gawin ay ubusal ng kabisado mong siya. Dapat time-team mo itong kasi habang ilusal mo ito. Lagyan mo ng rasyon at pangdepensa. At pakainin mo ito nagmumula sa iyong ikatlong bata. Pangatlo pakawalan mo sa paligid kapag daramdam mong nasa ilalim ka na ng salabangka ng mga albularyo. Pag-insayuhan mo, Pilo. Yan ang maglalayo sa iyo sa kapamakan. Nakauwang lamang ang labi ni Pilo habang nakikinig. Pero ang totoo ay wala siyang naintindihan. Panay subo kasi ng tinapay ni Kakamata habang nagsasalita. Kaya malabo ang mga salitang kanyang nabibigkas. Ipinaulit yun ni Pilo nang maubos ng matanda ang pagkaing nasa bunganga. At sa huli ay naliwanagan din sa bata ang lahat. Nakisalo na din siya sa masarap na agahan ng matandang albularyo para may karagdagan siyang lakas na manggamot sa mga taong nasa labas ng bahay na nanggagaling pa sa iba't ibang lugar, magpagamot lamang sa batang albularyo. Gaya kahapon, ay tumulong ulit si Kakamata sa paggamot sa mga ito. Sa kanya, ang mga matatanda na karamihan ay simpleng sakit lamang ang nararamdaman, gaya ng rayuma, pananakit ng katawan, kasukasuan. Samantalang kay Pilo naman ay ang mga kabataan. Karamihan din sa mga ito ay simpleng karamdaman lamang, kagaya ng trangkaso, tumutubong bukol sa katawan. Pero ang pinakamahirap niyang ginagamot ay ang mga nanununo, naiingkanto, nasasaniban ng masasamang espiritu, at ang mga natitipuhan ng mga engkantong asawahin at dalhin sa kanilang kaharian. Dahil sa kanilang pagtutulungan, ay napabilis ulit ang ginawa nilang panggagamot. Dumagsa naman ang napakaraming pagkain na ibinibigay ng mga kamag-anak o pamilya ng mga pasyente na siya namang ikinatuwa ng lubos ni Kakamata. Nangingintab pa ang mga mata nito nang makita ang isang litsyong baboy na regalo ng isa sa napagaling na pasyente sa sakit na cancer. Sabi ng pasyente na kulang pang pasasalamat yun kumpara sa nagawa nilang tulong. Total tapos na ang gamutan at nakauwi na yung mga pasyenteng napagaling natin. Tara na, Pilo, kumain na tayo. Pagkatapos, ihanda na natin ang mga pwedeng gamitin sa pagpasok sa nag-iisang gubat dito sa inyong baryo. Gagamit tayo ng lagusan, pero sobrang delikado. Kung tama ang hinala ko na ang matandang babaeng si Mimay ang namumuno sa mga albularyo na umalis sa Mindanao at lumipat dito, tiyak mapapalaban tayong dalawa. Lalo na't nararamdaman kong may taglay din siyang ikatlong mata.
Sino po si Mimay? At gaano po siya kalakas? Si Mimay ay may isang matandang asbolaryo. At habang tumatanda ang babaeng asbolaryo, mas lalo silang lumalakas. Kung sa lakas naman ay baka magkapantay lang kami ng kakayahan. Pero kung ikukumpara sa iyo, Pilo, ay di hamak na mas malakas ka. Paano po nangyari yun? Sa panig ng kabutihan ay kabaligtaran, iho. Ang isang mandirigmang may ikatlong mata ay mas malakas kumpara sa may mga edad na. Ang kailangan mo lang gawin ay kontrolin ang iyong kakayahan at pag-aralang mabuti. Balang araw, maintindihan mo rin ito, Pilo. Muling kinusot ni Kakamata ang buhok ng batang manunukis. Pagkatapos ay inisikaso na nila ang mga pagkain. Ang iba ay nakalagay sa malilinis na lagayan na kanilang babaunin sa paglalakbay at ang mga natira ay tiyak na uubusin ni Kakamata. Pagkatapos nilang maghapunan ay nagligpit na sila ng pinagkainan sa kagumayak. Nang makapaghanda na sila ng mabuti, ay hinintay lang muna nila saglit ang paglubog ng araw sa kanila uumpisahan ng binabalak nilang paglusob. Nag-aalala kasi si Pilo sa kanyang mga kababaryo dahil anumang oras ay pwedeng maghasik ng lagim ang mga aswang, kaya habang maaga pa ay kanila nang uunahan ng mga ito. Pagdilim ng kapaligiran ay inumpisan na nila ang masinsinang paglalakbay. Tuwang-tuwa si Pilo dahil ang liwanag ng kanyang nakikita kahit wala naman siyang dalang flashlight. Ngayon ay alam na niya kung ano ang pakiramdam ng nakakakita sa dilim. Mataman nilang binagtas ang kahabaan ng daan papasok sa gubat. Kabisado na rin kasi ni Kakamata ang mga lugar na gustong-gustong panirahan ng mga asbolaryo. Naghahanap ang mga ito ng mga gubat na may mga kuweba. Ang labas nito ang gagawin nilang pugad at ang loob ay gagawin naman nilang usalan ng mga orasyon, paglagakan ng mga iaalay sa Panginoon ng kadiliman bilang pagsamba nila dito. Doon din nila inilalagak ang mga kagamitan bilang mga albularyong itim para hindi basta-basta makukuha ng kung sino-sino lamang. Ang bukana ng kuweba ay lalagyan din nila ng orasyon para walang makapasok na iba maliban sa kanila. Ginagawa din nila itong trono ng kanilang pinuno para sigurado silang ligtas at walang makakalapit na mga taong pwedeng pumaslang dito. Kabisado na din ni Kakamata ang kagubatang yun dahil doon sila madalas tumambay at manugis ng mga aswang ng lolo ni Pilo na si Artemio noong ito'y nabubuhay pa. Habang papalapit sila sa mga nararamdaman nilang presensya, ay mas lalong kumakalabog ang dibdib ng batang manunugis. Hindi dahil sa kaba, kung hindi dahil sa pananabik na makaharap ang mga aswang na taga Mindanao. Nahihiwagaan kasi siya sa mga itsura ng mga ito at kung ano ba talaga ang kanilang kakayahan at ganoon na lamang katakutan ng ibang mga aswang. Sa tuloy-tuloy na paglalakad ng dalawang albularyo na may ikatlong mata, ay narating din nila sa wakas ang pinagtataguan ng mga asbularyo. Tama ang nasa isipan ni Kakamata na may kuweba sa pugad na kanilang ginawa. Sakto ding papalabas ang isang matandang babae na may tungkod mula sa kuweba. May tali din ito sa noo na itim na tela. Alam ng matandang albularyo na ang matandang babaeng yun ay walang iba kundi si Mimay, ang mortal niyang kaaway sa Mindanao. Mga kaanib ko, alam niyo naman na hindi ako basta-basta lumalabas sa aking trono. Lumalabas lamang ako kapag may importante akong gagawin. Makinig kayong mabuti. Ihanda ninyo ang inyong sarili sa mga ganap na labanan. Nararamdaman kong minamatyagan na tayo ng ating mga panauhing pandangal. Magsikalat kayo ng hindi nagpapahalata. Huwag kayong mag-alala. Nakakalat ang aking orasyon sa paligid ng ating pugad.
kaya hindi nila tayo ngayon napapakinggan. Hala sige, humayo kayo at simpleng tugisin sila ngayon din. Dalhin sila sa akin, patay man o buhay. Nagsikilos ang mga asbularyo ayon sa sinasabi ng kanilang pinuno. Malumani pa rin silang kumilos habang magkakaiba ang direksyong tinatahak. Nangunot naman ang noo ni Kakamata sa mga nangyayari. Alam niyang may masamang binabalak ang mga ito, kaya kailangan nilang maging alerto sa bawat segundong papatak. Pilo, hindi ko gusto ang mga nangyayari. Mukhang natulugan tayo ni Mimay. Ihanda mo ang sarili mo, bata. Mukhang ito na ang kanina mo pang pinapangarap, ang masubukan ng iyong taglay na abilidad sa pakikipaglaban. Kanina pa po ako nakahanda, Kakamata. Sabik na akong makipagpatayan sa mga yan. Ipapakita ko sa kanila kung paano makipaglaban ang isang batang paslit na katulad ko. Talaga namang mapapahanga ang makakarinig kay Pilo sa determinasyon at katapangan nitong ipinapakita. Napalunok pa ng sariling laway si Kakamata habang nakatitig sa bata dahil sa pagkabigla. Hindi niya kasi inaasahan na ganoon katapang si Pilo na sagupain ang mga asbularyo. Hindi nagtagal ay nakita na sila ng mga ito. Nagsimula kaagad ang madugong labanan sa pagitan ng mga aswang na albularyo laban sa mga albularyong manunugis. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nabahiran ng dugo ang mga kamay ng batang si Pilo, pero hindi dugo ng isang tao kundi ng isang masamang aswang. Gamit lamang ang mga kamao ay nagagawa nilang butasan sa mga dibdib sa may bandang puso ang mga asbularyo. Ginagaya kasi ni Pilo ang estilo ng pakikipaglaban ni Kakamata na nag-iipon ng lakas sa mga kamao nito bago magpakawala ng malakas na suntok. Nabubwisit naman si Aling Mimay dahil sa nangyayari, kaya muli siyang pumasok sa kuweba para gumawa ng isang itim na ritual laban sa bata at matandang albularyo. Nang hindi niya magawang wasakin ang pananggalang na orasyon ni Kakamata, ay itinuon nito ang lahat ng kanyang atensyon sa batang si Pilo. Naramdaman naman ang itim na salamangkang yon ng batang albularyo, kaya ginawa na niya ang bilin sa kanya ni Kakamata. Taimtim siyang nag-usal ng dasal at sa dulo nito ay nagbitaw din siya ng isang orasyong pananggalang kasabay ng paghubad niya sa tali sa kanyang noo, at bago pa dumapo sa katawan niya ang ritual ni Mimay ay nalusaw na ito ng kanyang proteksyong enerhiya. Dahil sa hindi nagtagumpay si Mimay sa ginawa niyang yon, ay lumabas itong muli para tulungan ang kanyang mga nasasakupan. Subalit sa kasamaang palad ay mangilan-ngilan na lamang ang mga asbularyo na kinakasagupan ng dalawa. Nang maubos ni Pilo ang mga nakaengkwentrong mga aswang, ay saka lamang nag-cruise ang kanilang landas ng matandang babaeng asbularyo. Ang tapang mong bata ka! Para sumama ka sa kakabatang matandang yan! Lusubin kami sa sarili naming pugad! Ha! Sa mura mong katawan ay kakayanin mo kaya ang aking kapangyarihan! Walang imposible, Mimay! Hanggat nasa panig kami ng kabutihan at hindi naliligaw ng landas, ang aming pananalig ay nasa tunay na Diyos at wala sa huwad na kagaya ng sinasamba ninyong si Satanas. Tatalunin kita at isasama sa nangyari sa iyong mga tauhan. Pwes, tingnan natin, bata! Hinubad ni Aling Mimay ang itim na tela sa kanyang ulo. Tinanggal din ni Pilo ang kanyang palad na nakatakip sa kanyang noo. Nagtagisan ng lakas ng kapangyarihan ng liwanag at dilim na nagmumula sa mga ikatlo nilang mata. Dahil sa baguhan pa si Pilo sa paggamit sa kanyang kakayahan, ay nadihado siya sa laban. Mabuti na lamang at nalipol na ni Kakamata ang mga asbularyo na kanyang nakasagupa. Kaya bago pa matalo ang batang albularyo, ay natanggal na din niya ang piring sa kanyang noo.
Nagsanib puwersa ang kambal na mata na engkantadong kabibe at sa huli ay nagawa nilang puksain ang pinuno ng aswang na albularyo. Nawalan naman ng malay si Pilo dahil sa sobrang pagkawala ng kanyang lakas. Nakangiti namang pinagbasdan siya ni Kakamata. Saka siya binuhat at isinampay sa kanyang balikat. Tapos na ang laban, Pilo. Mapapanatag na ang iyong kalooban. Magbabalik na ulit sa normal ang lahat. Ang tanging gagawin mo na lamang ay ang manggamot. Tumulong sa mga nangangailangan at hasain ang bago mong taglay na kakayahan. Matulog ka ng maimbing, iho. Salamat sa iyong lolo Artemio dahil sa kanya ay nahanap ko ang tagapagmana ng kakambal ng aking ikatlong mata. Pagdating nila sa bahay, ay ibinaba ng matanda ang bata sa higaan nito. Muli niya itong pinagbasdan at nginitian bago nagsabi ng paalam. Bumalik si Kakamata sa Mindanao gamit ang isang lagusan para abisuhan ang iba pang mga asbularyo na mabubuti ang kalooban na patay na ang pinuno ng mga nag-aklas na asbularyo na pinamunuan ni Aling Mimay. Paggising naman ni Pilo kinabukasan ay hindi na niya naramdaman pa ang presensya ni Kakamata. Alam niyang tapos na ang laban, kaya't umalis na ito at nagpunta na sa susunod niyang tutulungan. Pagtingin niya sa mesa, ay natawa pa siya ng bahagya dahil nawawala ang litsyong baboy na kanilang tirang. Ikaw talaga, Kakamata, basta sa pagkain, hindi ka nagpapatalo. Pero salamat po! Dahil sa'yo nabuksan ang aking isipan at maagang namulat sa realidad. Hayaan niyo po, gagamitin ko ang bago kong kakayahan sa pawang kabutihan sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, panggagamot at paglupig sa mga kampon na kasamaan na gustong manggulo dito sa aming lugar. Hanggang sa muli, Kakamata! Paalam! Wakas,